Patuloy po ang paghina nitong si Bagyong Paulo at from typhoon, humina pa ito bilang isang severe tropical storm. No? So kung kanina 120 kilometers per hour, yung kanyang maximum sustained winds, naging 110 kilometers per hour na lamang po at may pagbugso hanggang 165 kilometers per hour. Magandang balita dahil nakalampas na ito sa kalupaan po ng Northern Luzon at kanina alas 4 ng hapon ay nasa coastal waters na po ito ng bayan ng Santa Cruz sa Ilocos Sur. Sa mga sandaling ito, patuloy na lumalayo ng ating kalupaan habang nasa West Philippine Sea. Isa pang magandang balita, patuloy ang pagbilis din nitong si Bagyong Paulo palayo ng ating kalupaan, moving west-northwest at 35 kilometers per hour. Signal number 3 is raised pa rin sa may Ilocos Sur, gayon din sa buong La Union, southwestern portion of Abra, western portion of Kalinga, western portion of Mountain Province, western portion of Ifugao at buong Benguet. Signal number 2 naman sa may southern portion of Ilocos Norte, gayon din sa buong Pangasinan. Signal number 2, rest of Abra, rest of Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province at ng Ifugao, gayon din sa western portion of Isabela, northwestern portion of Quirino, northern and central portions of Nueva Vizcaya at hilagang bahagi ng Nueva Ecija. Signal number 2. Habang nakataas pa rin ang wind signal number 1 dito po sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, buong Apayao, gayon din ng Batanes, buong Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mga probinsya ng Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Signal number 1 din sa buong Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, maging sa Tarlac, Zambales, buong Pampanga at buong Bulacan, signal number 1 at sa northern portion of Quezon, kabilang ang Polillo Islands.